Hi guys! For today's video, alam niyo naman na gumawa ako ng kimchi the other day. So, naisipan kong gumawa ng noodles na may kimchi. Parang first time. Itong noodles na to, na may tteokbokki, lagi ko siyang ginagawa sa ibang mga mini vlog ko. Pero first time kong gagawa ng may kimchi. So, the usual lang naman ako magluto ng noodles. So, nagpapakulo ako ng tubig, tapos nilalagay ko na yung mga seasoning. At syempre, hindi nawawala yung gochujang. So, importante siya dito sa recipe na to. Kaya, hindi to pwedeng wala. So, naglalagay na ako ng 1 teaspoon yan. Tapos, hinahayaan ko lang siya mag-mix doon. At the same time, kinuha ko na pala yung isang jar na may kimchi na ginawa ko ng isang araw. So, ayan. Tingnan nyo naman. Grabe. Ang sarap niya, promise. Anyway, may leftover din akong rice cake. So, isinama ko din yan. So, kailangan ko nang bumili. Anyway, pwede namang wala to. Kasi, nagkataon na meron ako, tsaka gusto ko siyang sinasama pag gumagawa ako ng noodles. So, ayan nga, isinama ko na rin siya. Nung medyo mainit na yung tubig, sinama ko na yung noodle. Tapos, naglagay na rin ako ng kimchi sa bowl para madali na lang siya isalin mamaya. Napaka-engs lang kasi hindi ko nakuhaan yung video. At syempre, ito pala yung nilalagay ko. Naglalagay ako ng curry powder para mas strong yung lasa. Hindi exaggerated, pero ang sarap talaga nitong recipe na to. Kung pwede ko lang, hindi ko may describe kung anong sarap yung lasa niya, pero promise, sa sobrang excited ko nga, hindi ko nakuhanan yung paglagay ko ng egg, ng cheese, ng kimchi, at ng onion spring. So, ayan na siya. Sorry naman. Naglagay din pala ako ng sugar kasi yun yung magbabalance kasi sobrang spicy niya. So, ayan nga, 'di ba? Parang alam nyo, pagkakain ako sa restaurant minsan, sa mga noodles, parang hindi ko na gusto mag-order kasi parang feeling ko lang naman yung luto ko parang pwede namang ihanay ng konti. Naks naman. Pero totoo, as in, madalang kong orderin to sa Korean. Usually, pag nagko-Korean restaurant kami, yung typical lang na grilled. Pero hindi ako nag-order nito kasi niluluto ko na siya sa bahay. So, ang sarap niya talaga. Grabe, parang nahilo nga ako sa sarap. Exaggerated, pero promise, hindi ko lang mai-describe. Tuwing nga ako gumagawa ng kimchi, alam niyo, naalala ko yung tatay ko kasi favorite niya din ng kimchi. So, yung mozzarella cheese pala yung nilagay ko. Kaya nung in-off ko na yung stove, tsaka ako nilagay yung cheese. Kaya talagang ang sarap niya. Tsaka napaka-creamy ng lasa. Wala pa ako nilagay dito na milk kasi parang, yung iba naglalagay pero ako hindi. Ang nagbabalance sa kanya yung mozzarella cheese na nilagay ko. Or kahit na anong cheese, kung anong meron sa inyo. So, ayun nga, na-enjoy ko talaga yung lasa. At sakto lang din kasi dahil gumawa nga ako ng kimchi. At masasabi ko din na yung kimchi, masarap siya. So, hopefully lang kasi tumagal siya at hindi tama yung pagkakagawa ko. Pero mukha naman based sa lasa niya. Usually kasi yung kimchi, tumatagal siya up to 6 months. So, days pa lang naman, pero ganun pa rin yung lasa niya. And the more na tumatagal kasi yung kimchi, the more na nagiging strong yung lasa niya. So, ayun nga. Tapos, na-excite talaga ako dito sa recipe na to. Dati ko pa to napanood sa isang Korean na vlog. Naglagay siya ng kimchi. Hindi ako naglalagay. Gochujang lang yung sa akin. Gochujang. Yun, nabulol pa ako. Gochujang lang yung usually ginagawa ko. Pero, nung naisipan ko na gumawa ng kimchi, naisip ko na pwede nga pala ito ilagay dyan. So, grabe. Feeling Koreana talaga ako dito. Ang sarap niya. Tapos, yung spring onion nakadagdag. Kaya hindi na ako naglagay ng onion. Pero pwede naman din kayong maglagay ng ibang vegetables like mushroom or cabbage. Pero ako, sa akin, enough na to. So, sobrang happy ko talaga. Napakasarap. Sorry, natatawa ako kasi exaggerated. Parang feeling ko napaka-exaggerated ng voice over ko. Pero mga sis, mga ka-reels, mga lods, sobra, promise talaga. Wala akong masabi. As in, na-solve yung dinner ko for tonight. So, mag-isa lang naman ako nag-dinner. So, yun lang.
Thank you for watching at syempre, ang palagi kong sinasabi, bago ang lahat, ipopost ko din pala yung paggawa ko ng kimchi para naman kahit paano, madali lang siya, hindi importante yung mga recipe. Sobrang lahat makikita sa bahay or sa mga palengke. So yun lang, thank you for watching again at syempre, follow for more!